Magandang araw po sa bawat isa po sa atin. It's Tuesday morning. Magandang tanghali, magandang gabi rin po sa bawat isa. Sa mga hindi pa na po nakakanood ng ating pong Mother's Day preaching, nasa account po ni Sir Louie yung putol-putol na video. Panoorin nyo na lamang po. Sir Louie Reyes. At I'll try ko po. No? Busy lang po. Ipag-combine po ito. I think mga nasa 45 minutes. No? Pero putol po yun. Para kahit pa paano meron ho tayong salita ng Diyos na mabibitbit. Hallelujah. And belated Happy Mother's Day po sa bawat isa. Tayo pong lahat ay manalangin. Lord, maraming salamat po sa last topic po namin sa series po namin na pagpapasalamat. Ikaw po ang siyang manguna. Purihin ka, Panginoon. Patawarin mo po kami sa lahat ng aming mga pagkakamali. And today, Lord God, I just want to bless you, Lord, sa aming pakikinig ng iyong mensahe. Patawad po sa lahat ng aming kapalpakan sa buhay. Kasalanan, Panginoon, paulit-ulit ang kasalanan. Alam mo naman po ito, Panginoon. Continue, transform our hearts. Convict us, Lord. Transform us, change us, Lord. And today, Lord, patuloy mo kaming gabayan sa aming gagawin, Panginoon. Purihin ka. Pagpalain mo pang bawat nakikinig sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Gratitude to God in all circumstances. Yan po ang ating series. Meron ka bang blessing na na-receive lately? Nagpasalamat ka na ba? At sa oras na ito, i-remind tayo kung kanino tayo higit na dapat magpasalamat. Sa Luke chapter 17, verse 17 to 18. Lucas 17 hanggang 18. Hindi ba't 10 ang aking pinagaling at nilinis? Tanong ni Jesus. Nasaan ang 9? Wala bang nagbalik upang magpuri sa Diyos kundi ang dayuhang ito? Ito ay kwento sa 10 lepers sa pinagaling ng Panginoon, pero isa lamang ang bumalik. And then, meron pong isang kwento, sabi niya, Lord, pangatlong take ko na ito ng bar exam. Sana makapasa na ako. This was Lynette's prayer. Every day since she started reviewing again, panay ang dasal niya. So when she finally saw her name among the bar buzzers, napatalon siya sa tuwa. Sino po sa atin may anak, may apo, may kapatid, may kakilala na pumasa sa bar exam? Can you type amen or yes? At talagang mapapatalon. Iba nga, lumilipad pa sa tuwa siguro. Tinawag niya ang parents niya. Tinext ang mga kaibigan niya. Pinost niya ang good news bilang Facebook status niya. Pero sa gitna ng sobrang tuwa, meron siyang hindi nagawa. She forgot to pause and say, thank God. Sino po sa atin minsan nakakalimutan natin na magsabing thank you, Lord? And her experience is not unique. Sa 10 may leprosy na pinagaling ni Jesus, isa lang ang bumalik at nagpasalamat sa kanya. And Jesus said, didn't I heal 10 men? Diba 10 kayo? Where are the other 9? Nasaan ang 9? And what could have Jesus felt then? Ano kayang mararamdaman ni Jesus? Matutuwa ba siya? O malulungkot dahil sa nangyari? Alam naman natin yung sagot eh. Malulungkot si Lord pag hindi tayo marunong magpasalamat sa Kanya. Yung tuwang-tuwa yung kabila. Kapag nakakalimutan natin ng Panginoon na pasalamatan siya. And then, could He have been slightly annoyed, mildly angry, or deeply hurt? Put yourself in His shoes. Ano mararamdaman mo kapag may ginawa tayong big favor for another person na hindi man lang nagpasalamat sa'yo? Tumulong ka, pinautang mo, or sinuportahan ka sa iba't ibang bagay, pero wala kang narinig ni isa. Thank you ha. Nakakainis. Ako po, naiinis po ako sa ganun. Di man lang marunong magpasalamat. Ginagawa ko nga pag di nagpapasalamat. Baka ginagawa nyo rin po ito.
Ako na nagte-thank you, di ba? Pag maghiwalay na kayo, thank you ha. Ako nagbigay ng blessing, thank you ha. Nakalimutan niya eh. Para ma-remind siya na kailangan mo magpasalamat sa tuwing may ginawa sa'yo ang Diyos at ang tao. And sadly, many of us are prone to acting like Lynette and the 9 healed lepers. We knock on God's door, He lets us in and gives us what we want. And then, we rush out of the door without even looking back to acknowledge the giver. Lynette eventually realized her oversight. The night before her oath taking, she spent time with the Lord with no distractions and really prayed. Binalikan niya ang hirap na pinagdadaanan niya at nagpasalamat siya sa Diyos for sustaining her not just with strength and wisdom but with hope. Sabihin nga po natin, hope, pag-asa. Pag-asa na siya ay pumasa. No? At tayo rin po magpasalamat sa mga milagro, answered prayer na ginawa ng Panginoon. Na ang Diyos ang nagpagaling sa iyo. Ang Diyos ang nagpala sa iyo. Ang Diyos ang nagbigay sa iyo ng magandang trabaho. Ang Diyos ang nagbigay sa iyo ng magandang asawa, mabuting asawa, gwapong asawa, masipag na asawa, responsableng asawa, mababait na anak, matatalinong anak, masisipag na anak. Pasalamatan natin ng Panginoon sa pag-iingat niya. Salamat sa Lord sa paggabay niya sa bawat isa po sa atin, pagbibigay niya ng karunungan. Salamat sa Lord sa mga panalangin, matagal mo nang pinapanalangin, pero kamakailan lang ay sinagot na ng ating pong Panginoon. Amen? At ngayon pa lang, pasalamatan mo ang Diyos. May tutugunin siya sa panalangin mo. I declare that in Jesus' name. In Jesus' name. And today, she is practicing her law profession while giving God the glory. She has become the one leper who returned to God and to thank God. Baka mayroon po sa ating nakinig na 10, 20. Pero, ilan lang kaya ang babalik sa Panginoon para magpasalamat? Nawa hindi tayo yung siyam. Tayo yung isa na nagbalik ng tanaw at ng utang na loob sa Panginoon kung paano siya kumilos sa ating mga buhay. Ilagay nyo nga sa comment section ang inyong pagpapasalamat sa Panginoon. Pwede po ba? Lahat ng pwede nyo pagpasalamat, ilagay nyo sa comment section. Kung talagang grateful kayo kay Lord, application tayo. Ilagay nyo po sa comment section. Hinahamon ko po kayo. Suntukan na lang. joke lang. Hinahamon ko po kayo, mag-comment po kayo dyan sa comment section. Babasahin ko po mamaya. And then, pasalamatan natin ang Panginoon araw-araw. Hindi lang sa mga pagsubok, kundi pasalamatan natin ang Lord sa mga answered prayer na ibinigay niya po sa atin. Dahil yun ang pinakaayaw ng Panginoon na may ginawa siya pero hindi ka marunong magpasalamat. Ang ating challenge po ngayon, you can write or pray today at isulat mo ang iyong pagpapasalamat. Sabihin mo sa Panginoon ang iyong pagpapasalamat. At pangalawa ay lapitan mo, puntahan mo, i-message mo yung mga taong dapat pasalamatan. Hindi lang yung nanay nung Sunday, kundi yung tatay, yung kapatid mo, yung kapitbahay nyo, yung best friend mo, yung katrabaho mo na tumulong sa'yo, yung Bombay na nagpangutang sa'yo at para magkaroon ka ng pangsalo doon sa pangangailangan po ninyo. Pasalamatan nyo yung pastor ninyo, yung leader ng church, yung member ng church. Pasalamatan natin yung mga kaibigan po natin. At ito man ay maliit o malaking dapat pagpasalamat, don't forget, kahit yung may pagkain kayong tuyo sa kanin, pasalamatan yung Panginoon. Yung nagising ka nga lang sa umaga, dapat pasalamatan sa Lord. Amen. At nung nakabayad ka ng bills, kahit mataas ang Meralco, praise the Lord. At ngayong oras na ito, tayo pong lahat ay manalangin at sabihin natin sa Panginoon ang panalangin pong ito. Father God in heaven,
I am sorry for many times when I have failed to thank you. Open my eyes, Lord, to see all the goodness that you are showing me. Salamat po sa series po namin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. And for our series na dapat po nating quote na dapat po nating tandaan, that gratitude should be a continuous attitude. Sabihin nga po natin, gratitude should be a continuous attitude. Amen and amen. Tayong lahat ay magpasalamat sa Panginoon. Lord, salamat po sa topic po namin sa 4 na araw patungkol sa pagpapasalamat. Whether in good times and in bad times, we will give glory and thank to you, O God. Salamat po, hindi lang sa mabubuting bagay, kahit sa mga problema na aming pinagdadaanan, alam po namin, ito po ay blessing in disguise. Ito po ay makakatulong po sa amin na mas lalong lumapit at kumapit sa iyo, mag-grow yung aming faith, mag-mature yung aming karakter, Panginoong Diyos, at maggamit po kami upang maging paa at kamay ng pag-ibig mo, Panginoon. Maraming salamat. Ang akin lamang pong panalangin at pinasasalamatan sa lahat ng may sakit at karamdaman. Alam ko po na ikaw po ang magpapagaling sa bawat isa. Sa lahat po, Panginoong Diyos, ang kinakapos, pagpapalain niyo po, Panginoong Diyos, ang inyong mga anak ng siksik, liglig at umaapaw na pagpapala. Sa lahat, Panginoong Diyos, na mayroon pong anxiety attack and depression, we rebuke it in the name of Jesus Christ of Nazareth. Patuloy ng kagalingan sa kanilang puso, basag na puso, wasak na puso, Panginoong Diyos, sa mga malungkot na puso, papalitan mo ng galak, papalitan mo sa sigla at ang kalakasan ay maranasan ng bawat isa. Nagpapasalamat din po ako, Panginoon, sa church po na ito. Patuloy na pagpalain mo ang bawat pastor, manggagawa, ang LOJ Valenzuela, ang online family po namin. Pagpalain mo ang kanilang tahanan, ang kanilang pamilya. Lahat ay makakilala po sa iyo, Panginoong Diyos, at tanggapin ka bilang Panginoon tagapagligtas ng kanila pong buhay. Salamat din po sa lahat ng may negosyo, maging sa negosyo po namin. Pagpalain mo po ito, Panginoon. Lord, salamat po. Dalangin ko na ikaw po ang mag-promote sa mga nagtatrabaho. Ikaw po ang magbigay ng provision sa malapit ng pasukan, Panginoon, ng pang-tuition fee, Lord God, pangbili ng mga school supplies, Lord God, pangangailangan ng estudyante. At higit sa lahat, ihanda mo ang puso ng mga estudyante para mag-aral lang mabuti at makatapos po sila sa pangalan ng Panginoong Jesus. Maraming salamat po sa lahat ng lingkod mo, sa lahat ng pastor, leader, manggagawa. Patuloy mong pagpalain po sila. Not only, Lord God, for peace and joy, Lord God, and excitement, Lord God, yung at paglago sa pananampalataya. Kundi, Lord God, financially, pagpalain po ang inyo pong mga lingkod. Emotionally, mentally, spiritually, Lord God, lahat ng aspeto ng buhay po ng inyong mga lingkod, pagpalain mo. Tigit sa lahat, Lord God, dalangin ko sa lahat ng nakikinig araw-araw sa online. Lord, pagpalain mo ang kanilang pagtitiyaga sa panonood. At ang aking pong panalangin, their lives will never be the same again dahil babaguhin mo ang puso po namin. Babaguhin mo yung estado ng buhay po namin. At babaguhin mo, Panginoong Diyos, yung storya po namin from rags to riches. Lord God, from bad one to good one, Lord God. Patuloy na ikaw po maghari sa buhay po namin. Pinupuri ka namin sa araw po na ito. Ito po nga amon sa amon dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Jesus reigns. Jesus reigns. Jesus reigns. Jesus reigns. Jesus reigns. Jesus reigns. And Jesus reigns. Muli maraming salamat po sa inyong lahat. At bukas magkita-kits tayo sa ating pong midweek fellowship. And today, paki-replay lang po ang mga dapat po natin i-replay ng mga gawain at paki-share po ang video po na ito. Muli, maraming salamat po sa inyo. At patuloy tayong magpasalamat sa Panginoon. Remember this, that gratitude should be a continuous attitude. Bye-bye!